Dahil dito, nalaman niya ang tungkol sa isang underground group na nagsasagawa ng age transplant surgery sa kalapit na bansa ng Lithuania. Sinabihan siyang kumuha ng burner phone at mga peking pasaporte sa isang lugar, at kailangan niyang mahanap ang recipient na binigyan ng oras ni Elena. Pagkatapos ay nagtago si Max sa isang hotel at nagplanong kidnapin si Sophie, dahil sigurado siyang hindi nagkataon lang ang pagbata nito, at pagtanggi na tulungan siya. Sa mga sumunod na araw, sinundan niya si Sophie hanggang nagkaroon ng pagkakataon nang makita niya itong mag-isa, sa isang sementeryo na walang kasamang gwardya. Matapos itago ang kanyang mukha, nilapitan niya ang ngayon ay mukhang bata na si Sophie, na nagsimulang sumigaw ng tulong. Mabilis na naabutan ni Max si Sophie hanggang sa mawalan ito ng malay, pagkatapos ay nagpinta siya ng letter A sa isang libingan, para magmukhang ginawa ito ng Adam Group. Pagkatapos ay pinuntahan ni Max si Elena kung saan ito nagtatrabaho, at hiniling na magtiwala sa kanya. Magkasama silang pumunta sa abandonadong gusali, kung saan niya pinaroda ang isang iligal na van, at nandoon din si Sophie na nakatali. Ngunit inisip ni Elena na isang kabaliwan ang ginawa ni Max, at nagkaroon sila ng pagtatalo. Kinumbinsi siya ni Max na sumama, at binanggit na ito na lang ang pagkakataon na muling mabuo ang kanilang buhay, at magkaroon ng pamilya. Sa sementeryo, sinisiyasat ni Nakaya at Nowak ang sitwasyon, at ginamit ni Nowak ang footage mula sa mga security camera, upang matrace ang kotseng ginamit ni Max. Ang lahat ay binili gamit ang isang peking account, ngunit nasundan ni Nowak ang lahat ng mga pagbili, hanggang sa matrace niya ang totoong account ni Max. Inisip ni Nowak kung dapat nilang tawagan ang mga pulis, ngunit tumanggi si Kaya. Sa oras na makarating sila sa abandonadong gusali, wala na ang mag-asawa. Habang sina Elena at Max ay patungo sa daungan, naghanda sina Kaya at Nowak ng isang bagong operasyon upang mahuli sila, sa pagkakataong ito sa tulong ng mga pulis. Ipinaliwanag ni Nowak kung paano nagkakilala ang mag-asawa. Si Max ay itinalaga kay Elena bilang kanyang donation manager, ngunit habang isinasagawa ang pagbebenta, umibig sila sa isa't isa at nagpakasal. Inamin ni Nowak na naiinis siya sa mga taong desperado, ngunit inamin ni Kaya na siya ay 64 na taong gulang na. Hindi niya gusto ang pagbabago ng kanyang katawan ng ganito, ngunit ginagawa niya ito para sa trabaho, dahil malaki ang utang niya kay Sophie. Sa daungan, pinamamahalaan ni Max at Elena na makasakay sa isang barko nang walang gaanong problema, ngunit nahuli sila sa isang security camera, at nakuha ni Nowak ang kanilang lokasyon. Bawat ilang oras, sinusuri ni Max si Sophie at dinadalhan siya ng pagkain at inumin. Siya ay itinatago sa loob ng isang kahon na may bathtub, na nagpapanggap na kargamento. Sa gabi, ang mag-asawa ay nanonood ng isang masayang pamilya, at umaasa na magkakaroon ng kanilang sariling sanggol sa hinaharap. Biglang binanggit ng isang bata ang ilang nakakatawang ilaw sa baybayin, at natuklasan ni Max at Elena na naghihintay sa kanila ang mga polis sa Lithuania. Mabilis na nagpasya si Max na gamitin ang pamilya para sa kanilang kapakanan. Nang simulan ng mga polis ang pag-inspeksyon sa lahat ng sasakyan na umaalis sa barko, lumabas ang van ni Max, ngunit ang ama ng pamilya ang nagmamaneho nito sa ilalim ng pagbabante ni Max. Nagpanggap siyang delivery worker na naghahatid ng bathtub, ngunit naghinala ang mga polis dahil mukhang kinakabahan siya. Hiniling nilang makita ang likod ng van kung saan nagtatago sina Sophie at Elena sa loob ng bathtub. Tinignan ng mga polis ang kahon at hiniling sa lalaki na buksan nito ng buo, at noong nag-alangan ang kawawang lalaki, tinanong ng mga polis kung bakit siya kinakabahan. Sa pamamagitan ng isang Bluetooth earbud na nakakonekta sa kanyang telepono, inuutusan ni Max ang lalaki. Sinabi ni Max na sabihin sa mga polis na kinakabahan siya, dahil hindi pa siya nakaranas na tinututukan ng baril. Napansin ng pinuno ng operasyon ang kanyang opisyal na hindi maayos na humahawak ng baril, kaya hinahayaan niya ang driver na umalis, upang maiwasang makasuhan ng misconduct. Pagkatapos ay dumating ang asawa sa kanyang kotse kasama ang kanyang anak, habang si Max ay nakatago sa likod at nakatutok ang baril sa bata. Walang nakikitang mali sa kanya ang mga polis at hinayaan siyang dumaan. Pagkalipas ng ilang sandali, huminto ang dalawang sasakyan sa kalsada at muling nagsama ang pamilya. Gayunpaman, bago sila pinalaya, sinira ni Max ang kanilang mga telepono at binaril ang isa sa mga gulong ng kanilang sasakyan. Nang makitang umiiyak ang sanggol, nakonsensya si Elena. Pagkatapos ay umalis ang mag-asawa sakay ng van, habang nakatali pa si Sophie sa bathtub.
Huminto ulit sila sa gitna ng daan, ngayong nakakapagsalita na si Sophie at ipinaliwanag niya na siya ay ang anak ni Sophie na si Marie. Nagkataon lang na magkamukha sila ngayon dahil dumaan sa procedure ang kanyang ina at naging bata ang hitsura. Hindi naniniwala sa kanya si Max at naghanap ito ng impormasyon sa internet. Nalaman niya na mayroong isang anak na babae si Sophie, ngunit matagal nang namatay at ito ang libingan na binisita niya sa sementeryo. Ipinaliwanag ni Marie na tiyak na para maiwasan ang atensyon ng press ay nilayo siya sa spotlight, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Max at dinala siya pabalik sa bathtub. Gayunpaman, nagsimula nang magduda si Elena. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng isang abandonadong hotel, at nagpa siya na doon magpalipis ng gabi. Pinahintulutan nila si Sophie na lumabas, at patuloy nitong iginiit na hindi siya si Sophie. Ipinaliwanag niya na kinasusuklaman niya ang trabaho ng kanyang ina, dahil ito ay hindi etikal at siya ay nasa panig ng mag-asawa. Nagsimulang makipagtalo si Elena kay Max, na hindi pa rin naniniwala kay Marie. Iginiit ni Max na kahit hindi siya si Sophie, dapat natugma pa rin ang DNA para kay Elena, dahil ito ay kapareho ng DNA ng kanyang ina. Nasusuklam si Elena sa nais ni Max na gamitin ang isang bata para sa procedure, at umalis sa silid. Humiling ng shower si Marie, kaya dinala siya ni Max sa banyo. Habang ipinaliwanag ni Marie na naimbento ni Sophie ang paraan ng paglipat ng edad, upang subukan na pagalingin ang kanyang kapatid, tumalikod si Max upang makapagbihis siya. Gayunpaman, sinamantala ni Marie ang pagkakataong ito na tamaan si Max at tumakas. Agad na tumakbo si Marie sa kakahuyan, kung saan madilim at walang signal para sa teleponong ninakaw niya. Napansin niya ang isang ilaw sa malapit, na ibig sabihin ay hinahabol siya. Dahil dito, nagmamadali siyang tumawid at nahulog sa isang malaking lusak, at nagsimula siyang lumubog. Sinubukan ni Marie na hawakan ang isang nakatumba na puno, at wala siyang ibang pagpipilian kundi sumigaw ng tulong. Sa kabutihang palad, ang ilaw ay si Elena, na mabilis na tinulungan siyang makalabas. Bumalik sa hotel sina Elena at Marie at sa wakas ay makakaligo na si Marie. Nang tanggalin niya ang kanyang mga damit, napansin ni Elena na wala siyang mga peklat mula sa procedure, ibig sabihin ay hindi nga siya si Sophie, kundi siya ay tunay na si Marie. Sinabi ito ni Elena kay Max, ngunit ipinaliwanag ni Max na ang balat ay malamang na muling nabuo sa panahon ng procedure, at ipinaalala kay Elena na ginagawa niya ito, upang magkaroon sila ng anak. Sinabi niya kay Elena na mas importante ang kanyang asawa, at hinalikan niya ito na humantong sa sex, habang naririnig sila ng nakatali na si Marie mula sa bathtub. Samantala, sinabi ni Noah kay Kaya na nahanap na niya ang lokasyon ng mag-asawa, at naghanda na silang sundan ang mga ito. Makalipas ang ilang oras, biglang nagising sina Elena at Max na may nakatutok sa kanilang mga baril. Ito ay ang grupong Adam, na nag-alis ng baril ni Max bago ihayag ni Lilith ang kanyang sarili. Kinumpirma niya na ang babae ay si Marie at hindi si Sophie, at pagkatapos ay dinala ang tatlo sa isang abandonadong gusali, kung saan inihayag niya ang buong katotohanan. Si Sophie ay naghahanap ng age donor para sa kanyang pangpersonal na gamit, at ang taong iyon ay si Elena. Ipinadala ng kumpanya si Max dahil siya ang kanilang pinakamahusay na donation manager, ngunit sa halip na mag-donate si Elena, ang dalawa ay na-inlove sa isa't isa at sa huli ay nagpakasal. Nang kailanganin ni Sophie ang donasyon, sinadya niyang sunugin ang kanilang apartment at pinatay ang recipient ni Max, para pigilan itong mag-donate ng ilan sa kanyang mga taon. Nang akusahan ni Max si Lilith na isang mamamatay tao, binigyan ni Lilith si Elena ng baril na may laman na isang bala, at sinabi na patayin si Marie, o tapusin ang mga bagay para sa kanyang sarili. Hindi rin naglakas loob si Elena at ibinaba ang baril. Sa sandaling iyon, natanggap ng burner phone ni Max ang lokasyon ng illegal clinic na valid lamang sa loob ng 6 na oras. Kung ayaw nilang makaligtaan ng appointment, kailangang tulungan ng mag-asawa si Lilith na patayin si Sophie. Nang palibutan ni Kaya ang gusali kasama ang kanyang koponan, lumabas si Max at nagpanggap na wala ang Adam Group sa loob. Sinabi niya sa koponan na si Sophie lamang ang pinahihintulutan sa loob, at kung sino man ang sumubok na pumasok sa gusali, papatayin ni Elena si Marie. Isang batang Sophie ang nagpakita at pumayag sa sinabi ni Max, ngunit bago pa man pumasok si Sophie, nagtaka si Kaya kung paano nalaman ni Max na kasama nila si Sophie. Napagtanto niya na ito ay isang bitag, biglang inilabas ni Nawak ang kanyang baril at binaril si Sophie. Agad na pinatay ni Kaya si Nawak, at mula sa loob ng gusali,
nagpaputok ang grupong Adam laban sa koponan ni Sophie. Nagmamadaling bumalik si Max sa hotel, ngunit na-knockout siya nang may sumabog malapit sa kanya. Matapos makaiwas sa ilang gwardya, nahuli siya ng isang rebelde, ngunit pagkatapos makipagpalitan ng ilang suntok ay nagawa niyang patumbahin ito. Pagkatapos ay hinawakan ni Max sina Elena at Marie, at kinaladkad sila sa garahe upang makatakas. Habang pinaandar ni Max ang kotse, kinuha ni Marie ang baril at sinubukang barilin si Elena, ngunit wala itong mga bala. Nadismaya si Elena na papatayin siya ni Marie pagkatapos niyang tumanggi na barilin siya, kaya hinawakan niya si Marie at inuntog ang ulo sa kotse hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay tumakas ang trio sa kotse habang sinusuri ni Kaya ang telepono ni Nawak. Natuklasan niya na nakikipag-ugnayan si Nawak sa mga rebelde, at bahagi siya ng grupong Adam sa lahat ng panahon. Makalipas ang ilang oras, ipinagtapat ni Max na ayaw niyang gumawa ng anuman kay Marie, dahil ayaw niyang maging katulad ni Lilith. Gayunpaman, napuno na si Elena at pinaalis si Max sa kotse, at nagbanta na tatapusin ang mga bagay na sinimulan ni Max. Pagkaalis ni Max, si Elena ay nagmaneho papunta sa iligal na klinik, kung saan kinaladkad si Marie na labag sa kanyang kalooban at ginawa ang procedure. Samantala, gumagala si Max hanggang nakita niya ang bus na puno ng immigrant, at sinundan niya ito upang sumali sa isang refugee camp. Kinaumagahan, natagpuan si Marie na naglalakad sa kalsada ng isang truck driver, at dinala siya pabalik sa lungsod. Makalipas ang ilang sandali ay muli niyang nakasama si Sophie, na buhay at maayos dahil nakasuot siya ng bulletproof vest. Pagkatapos ay inanunsyo ni Kaya na titigil na siya sa trabaho, dahil siya ay napagod na pumatay ng tao para lang sa negosyo. Sa mga sumunod na araw, mabilis na tumanda si Marie. Gayunpaman, tumanggi ang makasarili na si Sophie na ibigay ang ilan sa kanyang mga taon para sa kanyang sariling anak, at nangako na lamang na maghahanap ng donor sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang buwan, nakita ni Max si Elena sa beach. Bumalik siya sa kanyang dating bata na hitsura at siya ay nagdadalang tao, at may bago na ring asawa na nag-aalaga sa kanya. Nang makita ni Elena si Max, hindi man lang niya ito sinubukan na kausapin. Bumalik si Max sa kanyang bagong buhay bilang isang rebelde sa grupong Adam, na determinadong pabagsakin si Sophie. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.